4 ang patay sa nadisgrasyang jeep sa Socorro Oriental, Mindoro. Kabilang po sa mga namatay ang jeepney driver, ang asawa nito at isang menor de edad. 14 ang sugatan at nagpapagaling na sila sa ospital. Batay sa investigasyon, nawalan umano ng kontrol sa preno ang driver habang binabagtas ang pababang bahagi ng kalsada. Dahil dito, bumangga siya sa puno. Napag-alamang magkakaanak ang mga biktima na papunta sana sa isang family outing. Sa gitna ng ugong ng umano'y Senate coup para pigilan umano ang impeachment kay Vice President Sara Duterte, nagpahayag ng tiwala at suporta ang mga senador sa mayorya sa liderato ni Senate President Tito Soto. Nakatutok si Mav Gonzalez. Hindi pa man umaakyat sa Senado ang impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte, may mga umuugong ng hakbang para pigilan umano ito, pati ang umano'y pagpapalit ng liderato ng Senado. Sabi ni Senate President Tito Soto, narinig na niya ang ugong na ikukudeta umano siya. Ani Soto, magsisilbi siya hanggang suportado siya ng mga kapwa-senador. Susundin niya raw ang konstitusyon at ipinapasa Diyos ang anumang mangyayari. Kumbinsido naman ang ilan sa mayorya na walang basehan ang napapabalitang kudeta. Tingin ko, unstable ground naman si SP dahil pinapakita niya yung tamang leadership dito sa mga ganitong panahon. It's not a matter of choice or change in leadership. It's a responsibility of the Senate. Hindi mo pwedeng upuan yan ng matagal o hindi pwedeng hindi ipagpatuloy dahil nga nakasulat, very clear sa Constitution natin to try forthwith. Kung yung grupo na mag-i-initiate ng kudeta, halatang halata, how will they explain to the public na kaya nag-coup para hindi matuloy ang impeachment? Exactly. So that's the big question. I don't know kung saan sila kukuha ng lakas ng loob na gawin nila yon. And I think siguro mas maganda na we proceed to the trial. We will go para you have a day in court. Sa ngayon, may 15 miyembro ang mayorya na sumusuporta kay Soto, habang may 9 na miyembro ng minorya. 4 na senador ang kailangan bumaliktad para mapalitan si Soto. Dagdag ni Senador Win Gatchalian, malinaw na trabaho ng Senado mag-trial kung may ini-impeach na opisyal. Pero kung may senador na maghahain ng motion para harangin ang impeachment trial, ang importante dito, argumento at yung dahilan. Hindi naman pwedeng may motion tapos walang dahilan. No? Kasi nga, very clear sa Constitution to forthwith and proceed to trial. Wala naman ng ibang leeway ang sinabi ang Constitution. inaasahang bukas pagbobotohan ng Kamara ang impeachment ng bise. Sakaling maiakyat ito sa Senado sa Martes, iko-convene na kaagad ang Senate Impeachment Court sa Miyerkules. Nakipagpulong na rin si Soto sa mga senador para paghandaan ang posibleng impeachment trial. Mav Gonzalez, nakatutok, 24 oras. Ngayong Mother's Day, mapapamama mo MAPE teacher ka sa kwento ng mag-ina sa Cebu na parehong MAPE teachers. Kilalanin sila sa Pampagood Vibes ni Mav Gonzalez. 1, 2, 3, let's go! Like mother, like daughter, sa husay sa paghataw. Pero hindi lang daw dancing skills ang namana ni Kathleen sa kanyang 64 years old na Mami Lucila. Pareho rin silang guro sa isang eskwelahan sa Argao, Cebu. Literal na mama mo, MAPE teacher. Kwento ni Kathleen, 43 years ng teacher ang kanyang nanay at paborito raw talaga niyang sumayaw. Ang sikreto nga raw nito sa aging gracefully, Zumba. Talaga namang you are the dancing queen, Nanay Lucila. At ang pagiging maliksi ni Nanay Lucila, tila naman ni Kathleen na 11 years na rin nagtuturo. Paborito raw niyang maglaro ng sports at sumayaw. Legit na hawak ng mag-ina ang beat at pagsasayaw ang kanilang pang-unwind pagkatapos ng mahabang araw ng pagtuturo. Pero di lang si Kathleen dahil maging ang isa sa mga kapatid niya, pati ang kanyang hipag, mga MAPE teacher din. Dagdag ni Kath, may mga kamag-anak din sila na naging estudyante ng kanyang ina. Ang impluwensya ni Nanay Lucila, pampamilya at pang-classroom pa. Mav Gonzalez, nakatutok, 24 oras. Bawal sa batas ang pagkuha ng starfish pero ibang usapan kung ito'y para sa pagligtas din ng kalikasan. Sa Boracay may aktibong pangunguha ng mga starfish. 3 araw sumisid ang mga volunteer diver katuwang mga taga-DNR, Philippine Coast Guard, Maritime Police at Malay LGU.
Anila, peste ang mga starfish na kumakain at nakasisira sa mga coral. Ayon sa isa sa mga volunteer diver, pahirapan ang mano-manong pagkuha sa mga starfish dahil mabilis silang dumami tuwing mainit ang panahon. 3 na ang kumpirmadong patay dahil sa hantavirus na kumalat sa isang cruise ship. Ang mahigit 30 Pilipinong tripulante sa barko sa ngayon, ligtas at naka-quarantine na. Nakatutok si JP Soriano. Sa ulat ng World Health Organization, 3 na ang naitalang namatay sa gitna ng outbreak ng hantavirus sa cruise ship na MV Hondius. Halos 150 ang lula ng cruise ship, kabilang ang 38 tripulanteng Pilipino. Hinala ng WHO na hawaan na ng hantavirus ang nasawing mag-asawa bago pa sila sumakay ng barko. Isang British national din ang isinailalim sa intensive care sa South Africa. 3 iba pa na pawang mga taga-Europa ang iniligas ngayong araw dahil hinihinalang tinamaan ng hantavirus. 2 sa kanila ang malubha ang lagay. Gagamutin sila sa the Netherlands. Ayon naman sa Swiss government, isang lalaking nagbalik Switzerland matapos sumakay sa Hondius ang ginagamot sa Zurich dahil sa naturang sakit. Napag-alaman ng National Institute for Communicable Diseases ng South Africa na Andes strain ang nakuha ng ilang pasahero. Ang nag-iisang strain ng hantavirus na pwedeng mapasa ng tao sa tao o person-to-person transmission. Ayon sa WHO, kadalasan sa ihi o dumi ng daga nakukuha ang hantavirus. Pero may mga pambihirang pagkakataon daw na naipapasa ito ng tao sa tao. Ilan sa mga sintomas ito ay lagnat, pananakit ng ulo at katawan, pagsusuka at panghihina. Ang Department of Migrant Workers inaasikaso na ang pagpapauwi sa mga Pilipinong tripulante. Nakatutok din ang Department of Health. Pagkatapos dumating ng ating mga kababayan na doon sa Canary Islands, mag-aantay po tayo ng abiso mula sa World Health Organization kung ano po ang mga gagawin natin na susunod na hakbang. Ayon sa Department of Health, may kakayanan naman ng Health Department para itest ang mga individual na na-expose sa sakit na hantavirus, gaya ng 38 Pilipinong sakay at nagtatrabaho sa MV Hondius. Ayon sa WHO, mababa ang banta ng nasabing virus sa global public health. This disease is not COVID, and we have said it many times as WHO. And when we say this, we don't take it lightly. Paglilinaw rin ng DOH, walang dapat ikabahala ang publiko. Hindi ibig sabihin na gumagamit ng PCR ay magkakaroon tayo ng pandemya. Yan po ay isang sandata. Ready po ang ating mga laboratories at anuman po ang magiging susunod na hakbang, kukunin natin mula sa abiso ng World Health Organization. JP Soriano, nakatutok 24 oras. Quick chikahan tayo mga kapuso. From festive performances to socially relevant acts. Yan ang ipinakita ng mga grupo sa Summerversary Special sa All Out Sundays. Panalo dyan ang grupo ni Derek Monasterio kasama si Jessica Villarubin. Bida naman ang mga tsuper sa team ni Miguel Tan Felix at Raver Cruz. Nagbahagi naman ng kani-kanilang Mother's Day messages ang mga celebrity. May sweet na mensahe para kay Solen Yusap ang kanyang asawang si Nico Bolsico. Para may pa-throwback picture naman si Mavi Legaspi to Flex's mom Carmina Villaruel. Si Ashley Sarmiento may pa-bouquet of flowers naman para sa kanyang mami. Hindi rin nagpahuli si Anton Vinson na ipinakita ang sweet photo ng kanyang mami.